Attorney, galit ka sa Tamba at kay Kuting pero maka-Aimee ka, hindi kaya budol part 2 ito. Huwag niyo akong pilitin mag-guilt by association. Ano yung ginagawa ni Aimee para kagalitan ko siya? So far, kung hindi siya nagpa-Senate investigation, wala tayong fighting chance na matigil yung People's Initiative na yan. Siya yung naglabas niyan, yung paggamit ng AKAP. Siya nga yung nagpupuntir yan na yung pinsan niya ay tuloy-tuloy pa rin dun sa ginagawang napakabigat ng kamay. Bukod pa niyan, sinusuportahan siya ni VP Inday. So, ano ba talaga ang gusto ninyo? Gusto ninyo ng pagbabago, pero aawayin ninyo yung mga kakampi ninyo. Ano bang gusto ninyo talaga? Nagdududa kayo kasi Marcos siya. And yet, what she is doing has redounded to the benefit of this end, of this side, of the political fence. Pero galit pa rin kayo. Hindi ako maka-Aimee, pero naman, anong gusto mong ikagalit ko sa kanya? Sabihin ninyo, ano yung ginawa niya para i-defeat yung cause na ito? Ha? Bakit gusto ninyong gumawa ng mga kaaway? Sige, mawala yan si Aimee sa atin, mawala yung tulong niya. Sa tingin ninyo, napuntirya si Tamba? Sa tingin ninyo, nagkaroon ng ebidensya? Bakit gusto ninyong ganun? Why do you insist on guilt by association? I-prove ninyo na mali siya, na meron siyang ginagawa, na ikatatalo ng gusto natin. Hindi ako galit ha. Huwag niyo akong aakusahan na naman ng galit at bubusitin niyo na naman ako. Sige, Alin, gusto mo? Gusto mo? Gusto mo mag-chill ako? Pag nag-chill ako, tapos na tong live na to. Nag-team building daw po sila, Sir Tony. Yung SMNI, wala din po sila sa YouTube kasi nag-team building po. Sabi ni Pobreng Pinoy, present daw siya. Sabi ni Roger, bakit kailangan na naman gumawa ng convention center? Hindi ba pwede gamitin ng World Trade Center, PICC, Folk Arts para mag-event? Oo nga. Sabi ni Chi, lakas nga ng loob ni Aimee para kalabanin pamilya niya. O, totoo yun. Sabi ni Ma'am Christine, pag wala si Aimee sa Senate, who will intercede for the people, guys? So far, siya lang ang nagsasabing happening sa Congress. Everybody else is quiet. Mismo, siya nga yung nakapagpalabas kay Senator Bato. Lumabas din si Senator Go, pero ang totoo niyan, mas matapang yung laban ni, yung paglalaban ni Senadora Aimee. Tapos yan talaga ang gusto ninyong awayin. Sabi ni Successful Soon Cutie, si Aimee nga lang lumalaban lately, sila ni Senator Bongo at Bato di masyadong nararamdaman eh. Sabi ni Ma'am Lisa Chua, ang hindi ko maiintindihan bakit nakikialam si FL sa pamamalakad ng bansa natin, hindi siya binoto ng mga tao ng utang na loob, kundi dahil sa mga Duterte, di mananalo si BBM. Huwag ka, marami siyang tinanggal na na tumulong sa kampanya. Sabi ni Arnie Curtis, ito kasi mga Aimee haters, bilib na bilib kay Banat Bay. Wala nang ginawang tama si Aimee para sa kanila. Sabi ni Pobreng Pinoy, please like po and share so we reach more minds. Sabi ni Emma, tama po kayo, si Senator Aimee lang po nagsalita tungkol sa PI na yan. Kung hindi sa kanya, tsak magigising na lang tayo, may Prime Minister na. Sabi ni Rock TV 29, sa Made in Malacanang movie, si Aimee ang kasangga ng tatay niya, matapang siyang mag-decide para sa bayan natin. And in fact, was for a while leading her family. Sabi ni Tony, the 100 peso wage increase should be converted to COLA, cost of living allowance, that will not contribute to SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and tax.
Sabi ni Successful Sung Cutie, I will judge Amy based on her actions, and so far, siya lang ang consistent sa paglaban kay Tambi. Yun na nga eh. So merong tao na nilalabanan yung kalaban natin. Pero gusto ninyo panindigan yung galit nyo. Sabi ni Amir, we have BBM as a head and Lisa as a neck. Lingon siya sana, gusto ng liig. Alay. Sabi ni Ma'am Victoria, tama si Jamie, sa grupo ni Banat Bay ang galit. Nasa grupo ni Banat Bay ang galit kay Amy. Sabi ni Arman, favor po ba? Matagal na po namin diniscuss. Natural na mas malakas ang loob ni Senator Amy kaysa sa ibang senador kasi kapatid siya ng Pangulo. Medyo control pa ang Kuting and Lizahas at Tambaloslos. So anong gusto ninyong gawin? Huwag siyang magsalita kasi kapatid siya. Ano ba talaga? So, malakas ang loob, ayaw ninyo. Kasi malakas ang loob niya dahil kapatid si BBM. So, ang gusto ninyo, ang mga pwede lang magsalita para sa panig natin ay sino? Feeling ko kasi natutroma mga tao sa Marcos na name, so maraming doubtful sa intentions ni Manang Amy. But yes, I will judge her based on her actions, not on her name. Sabi ni Fremont, nagsabi na sa Davao ang mga respetadong taon doon na Mr. President Marcos step down na at magsasabi uli sa Davao si Governor Garcia na Marcos step down na. Ay delikado na yan, Luzon na lang. Hindi ko na-gets po. Ano po ibig sabihin yan, sinasabi ninyo? Sabi ni Ma'am Clara, samantalang nung interview ni Boy Abunda kay FL before elections, sinabi niya na, I hate politics. I leave it up to Bongbong on politics. Di ba doon rin niya sinabing, I'm so New York? Ako pag in-interview ako ni Boy Abunda, uli. In-interview na ako dati on culture and arts. Kung sakasakaling interviewin para uli ako ni Kuya Boy, sasabihin ko talaga, I'm so Cubao. I'm so New York Cubao. Ano daw? Grabe oh. Ang layo naman ng logic mo. The enemy of my enemy is my friend. Tamba, Dilawan at Pulawan. Di ba iisa enemy nila at si Amy ang spy nila? Ano? Okay, that's it. That's it. You're not getting in again. Nakakaloka ka. That's it. That's it. That's just so loudly illogical na nakakaano ka na, ng fake news ka na. Sabi ni Ming, and they can't afford me. O nga, no? Isa si Banat Bay ang nagpahamak sa mga Duterte dahil sa toxic na bunganga niya. Binibira ang mga dating kakampi ni PRD na nasa posisyon. Kaya ayun, gusto na nila ipa-ICC si PRD. Hindi naman po siguro. Ayun, no? Sabi ni... Oh, I love it. Sabi ni Ma'am Pinay, I'm so San Mateo Rizal. O, di ba? Kayo, what are you so? Ako, I'm so Cubao. What if BBM suddenly doesn't, I am sorry, PGMA style? You think people will still give him a chance? I am sorry,
When PGMA went, I am sorry, she admitted that she acted inappropriately, bordering on illegal dun sa kanyang eleksyon. Why would BBM do that? Sabi ni Pobling Pinoy, I'd like Amy to remove the gloves, no shielding of his brother. Her brother. Though it would be impossible. Guys, can we do a grammar lesson just for today? Okay. When you're saying it is Amy's brother, you say her brother. Okay? It's the antecedent noun, not the gender of the direct object. Sabi ni Ma'am John, I'm so Malate, the district of the old rich. Oh, di ba? Sabi ni Ma'am Julie, me too, I'm so Cubao. Sabi ni Ma'am Maribel, I'm so San Francisco, California. Yes, big deal. So what? O, di ba? Well, ako, I studied in the US. I'm so Las Vegas, New Mexico. Ito, sabi ni Kikay Store, I'm so Saudi. Pagod na kami umasa sa mga pangako na aahon ng Pinas. Sabi ni Barry, I'm so Davao. Sabi ni Lauren, I'm so Makati. Sabi ni Wintercat, I'm so KL. Sabi ni Jamfed, I'm so Nueva Vizcaya ba? Nueva Vizcaya. I'm so Lanao del Norte. Sabi ni Ross. Sabi ni I am Garcia, I'm so Croatia. Laban Pinas. I'm so Batangueña. Sabi ni Ma'am Inday, resign BB. Sabi ni Ireng, I'm so Vancouver. Grabe. Sabi ni Dai, I'm so Singapore. Sabi ni Salmon, I'm so Oslo. I'm so Toronto naman si M. Montejo. And si Ma'am Teresa Sanggalang, I'm so California. Sabi ni Mercy, I'm so North Dakota. I'm so NHA. Sabi ni Neil, Hampas Lupa. Sabi ni Well Falks, I'm Canadian eh. Magkano ka dyan? Okay, so sabi ni Novi, I'm so Vietnam. Sabi ni Ma'am John, I'm so Davao City but in Phuket, Thailand. Sabi ni Macro Files, why nobody question this government allowing the FL meddling in government affairs? Appointed ba siya? So, kami nga nagki-question, tinatanong natin. Diba? Sabi ni Mayat, I'm so, Singapore. This resign BBM. Sabi ni Ma'am Nene, I'm so Italy. I'm so Squammy, sabi ni Rob 4. I'm so Brazil, si Juanito. Grabe kung san-san pala kayo. I'm so Alberta, Canada. I'm so France, sabi ni Noel. Nenita is, I'm so France. Imelda says, I'm so Netherlands. I'm so Ottawa, sabi ni AKA. I'm so Seoul. Sultan Kudarat, sabi ni White Ouroboros. Sabi ni Joshua, I'm so Republic of Mindanao. Sabi ni Mylene, I'm so Inis KFL. Winner! Naku, maraming salamat na. Ang haba na nito. But, tatandaan po natin, i-recap lang po natin, hindi po anti-po, hindi pa sasabi ng mga kongresista na anti-po si Senadora Amy dun sa kanyang pagbawas, di umano, hindi po pagbawas eh, hindi nabawasan ang 4Ps sa kanilang mga, nung last year. Kasi, kaya pina-realign lang po ang budget. Ang problema ay hindi na-distribute ang 45% of the budget for 4Ps nung time na yon. And kung hindi yan pina-realign ni Senadora Amy, nag-revert yan sa Treasury. Kung yan ay nag-revert nga, yun ang talagang madideprive ang mga mahihirap, ang mga 4Ps. Instead, nakinabang sila through other projects and programs. Dapat nga, nagpasalamat pa itong mga kongresista kahit puro pa fake news sila sa kanilang mga paratang. So, pangalawa, bakit ko dinidefend si Senadora Amy? In this instance, siya ang tama eh. Bakit natin i-dinidefend? Siya nga yung nagsiwalat eh.
Siya nga yung nagpa-Senate hearing eh. Siya nga yung naglalabas ngayon ng ebidensya, nag-e-elicit ng ebidensya na nagpapatunay na hindi po people's initiative ang nangyayari kung hindi Pinsan's initiative or politicos initiative. And so, di ba, why should I get mad at her? Why should I, not be grateful doon sa ginagawa niya na mas naiintindihan kung ano yung pinaglalaban natin. So, no. Para sa akin, gusto ninyo mag-Aimee bashing, knock yourself out. Hindi ako sasali. Di sasali dapat yung mga nakakaintindi na ang laki ng tulong niya kay Inday Sara, kay Vice President Inday Sara. Bukod pa niya, nag-issue na nga ng statement si VP na sinusuportahan niya si Senadora Aimee. So, ang nakikita ko dito, kayong mga nagsasabing sana presidente si VP Inday, bakit hindi kayo nakikinig sa kanya? Hindi ko naman sinasabi na at some future time, she might do something na ayaw natin. And so, in that instance, sasabihin natin, di ako agree kay Senadora Aimee dito sa issue na to. So, mas gusto ko, doon na tayo sa issue-based na pagpapanig. Hindi yung guilt by association. Guilty yung kapatid and therefore, kailangan siraan natin yung tao.